Aral tayo sa John chapter 13. Okay, John chapter 13. Sabay-sabay natin basahin, start sa verse 12, 13, 14 hanggang 15 po. Ano? Okay, praise the Lord. Sige po. Ito po, sa verse 12 tayo hanggang 15. Sabay-sabay po tayo, nandyan sa monitor. Okay, handa na ba tayo magbasa? Say amen? Okay, verse 12, ready? Begin. So, after he had washed their feet, and he had taken his garments, and was set down again, he said unto them, Know ye that what I done to you? Ye call me Master and Lord, and ye say, Well, for so I am. If it then, the Lord and Master have washed your feet, ye also ought to wash one another's feet. For I have given you an example that ye should do as I have done to you. Set a good example, sabi sa verse 15, sa kanyang mga alagad na hinugasan ni Jesus ang mga paa ng alagad, at kayo'y binigyan ko ng halimbawa upang gawin naman ninyo ang ginawa ko sa inyo. Set a good example. Tayo manalangin, Ama, hindi madali ang magpakita o magpaiwan o mag-iwan ng mabuting halimbawa bilang mga makasalanan na gumagawa ng kasalanan. Nandun ang kahinaan, nandun ang karupukan ng bawat isa. Tulad ng mga alagad mo, Panginoon, nagpakita ka ng mabuting halimbawa, magandang halimbawa sa kanila. Ikaw ay Diyos, ikaw ay Master, ikaw ay Guro, Panginoon, ikaw ay Panginoon. Sa kabila ng ganon titulo mo, Panginoon, ay nakuha po pa, Panginoon, sa iyong mga alagad na maglinis ng kanilang mga paa. Salamat, O Diyos, pagpalay mong mensaheng ito, Panginoon, purihin ka at patuloy kang mangusap, mag-rebuke, magturo at magpaalala sa bawat isa. Ito pong aming dalangin, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, praise the Lord. Puna ho tayo. Pasensya na ho kayo dahil talagang medyo may iniinda po tayo. Dahil Tuesday pa lang ay nakaramdam na po ako ng nagbahay-bahay na po. Marami na ako na mga members na napuntahan. Hindi, nakakaramdam na rin yung time na yon. At pagdating ng Wednesday ay nakapag-preach po ako rito. Meron na ho yun, mga kapatid, no? And then Thursday sa amin, prayer meeting, lalo na yun, hindi ako basta makaupo at makapag-drive po, no? Hanggang sa nag-ER po kami at talagang sobrang sakit. Bakit kaya ganun? May race na ako, ba't nagkaroon pa ng singles, no? No? Bahagi pa ng mahirap umupo po, no? Sobrang kirot, talagang napakasakit. Buti na lang nagagamot na ho tayo at na-provide ng Panginoon. At yun nga po, talagang wala pa yan, ay hirap na ako matulog. How much more kung araw-araw ay oras ay kumikurot po, no? Pero salamat sa Diyos, diyan nyo makikita yung grasya at biyaya ng Diyos. Amen? Sabi nga, my grace is sufficient for thee. Kahapon, gusto ko man sumama, talagang nakaset na ho yan. Pero kaya lang talagang halos walang tulog sa magdamag nung Friday, no? Kanina, talagang 2 o'clock, 12 to 2. Gising na ho ako, 2 hours. Wala na hong tulog, pero hanggang ngayon. Kaya biyaya talaga ng Diyos, no? Na talagang napakabuti niya pa rin. Meron tayong strength, meron pa rin tayong talagang pagkakataon, no? Okay, sa passage po natin, set a good example ang sinabi ng Panginoon. Itong passage na ito, mga kapatid, alam po natin na halos nagsalita pa nga si Pedro, Lord, huwag mong hugasan ng paa ko lang, kundi buong katawan ko, pati kamay ko. Pero sabi ni Jesus, ang napaliguan na ay tapos na, no? Dahil tinutukoy niya, merong isa sa nagkakanulo. Sabi nga niya, hindi lahat malinis, no? Pero dito, sabi ni Pedro, kung ganon ay, sige po,
hanggang na ginawa ng Panginoon, kumuha siya ng tuwalya, kumuha po siya ng tubig, at natapos po yung hugasan ng paa, ito po yung binitawan niya doon sa binasa po natin. No? Sabi nga niya sa 13, di ba, tinatawag niyo akong guro. Okay, tinatawag niyo akong Lord. Mabuti ang inyong sinasabi. No? Mabuti ang inyong sinasabi. And then, sabi nga, kung ako nga'y Lord, kung ako'y master ninyo, kayo din. Sabi niya, magugasan kayo ng paa sa isa't isa. Kaya sa pagdating sa verse 15, ito po yung sinabi, for I have given you an example. Malinaw po, nagbigay ng halimbawa ang Panginoon. Amen? Hindi para magyabang po siya. Hindi para magmalaki siya. May pagtuturo siya sa mga disipulo. At may pagtuturo po siya sa atin po. No? Ang sabi, binigyan ko kayo ng halimbawa, you should do as I have done to you. Para gawin nyo rin sa inyo o ang ginawa ko sa inyo. Gawin nyo rin yung ginawa ko sa inyo. Kaya ang title po natin, mapatid, Set a Good Example. Sa Tagalog, magtakda. No? Magtakda ng mabuting halimbawa po. Okay, magkaroon ng mabuting halimbawa. Kaya sa mga kapatiran po, kung 44 years na po ang victory, siguro meron ng 40 years na mga mananampalataya rito, edad espiritual. Baba na natin muna sa 30. Kung ikaw ay 30 years ng Kristiyano, dapat good example ka sa mga 20 years na Kristiyano lang. No? Kung ikaw ay 20 years ng Kristiyano, dapat dun sa mga 10 years pa lang na Kristiyano, dapat ay magpakita ka ng halimbawa. Kung ikaw man ay 10 years na at may mga 5 years ng mananampalataya, lahat po tayo, mga batid, ay mag-set ng example. Amen? Mabuting halimbawa, especially, hindi lang po yung tagal ng pagiging mananampalataya. Mga kapatid, lalo na kung na-assign ka na. Hello? Tinawag ka na bilang leader, nailagay ka na sa ministry. Dapat, lalo. Hello? May kausap ba ako, kapatid? Kung ikaw man ay naging teacher na, lalo na naging preachers, deacon, na-assign sa mga ministry, music, anumang bahagi ng gawain ng ministry, naglagay ang Diyos ng leader, mga kapatid, ito man ay men's, ladies, young people, anuman mga kapatid, ay hindi tayo inilagay dyan para maging bad example. Inilagay po tayo dyan para mag-set tayo ng good example po. No? Bagamat mayroong mga bad example, mayroong mga good example, talagang sana kung pipili ka ng pagiging mabuting ihemplo, sana doon ka na talaga sa mabuti at tamang ihemplo. Mga kapatid, amen? Huwag na hurun sa negative at masama po, no? Bagamat sa Bible ay naghahayag din ang Biblia na naisulat din yung mga naging bad example na experience o istorya po. Tingnan niyo po itong 1 Corinthians 10. Tingnan po natin 1 Corinthians chapter 10. Okay. 1 Corinthians chapter 10, ito po yung passage na henerasyon ni Pablo. At sinasabi niya henerasyon ng mga unang mga magulang na matitigas ang ulo, na kung saan ay talagang gumawa ng kasalanan. Pero sabi sa verse 6, 10:6, ang sabi, now these things were our examples to intend. We should not lust after evil things that they also lusted. Sabi ni Pablo, yung mga magulang natin ay puro pagnanasa, puro masama ang ginagawa nila. Kaya sana, kumbaga, naisulat yan para maging halimbawa daw sa atin. Hindi para tularan, hindi para gayahin, kundi para ma-remind tayo. Amen, kapatid?
Ang Bible ay nagsulat ng mga good example, bad example ng mga tao. Kapatid, no? Hindi naman itatago ng Bible ho yan, o hayagan Diyos po dyan. Pero tayo, mga kapatid, as a believers, bilang mananampalataya, tayo po ay laging mag-set ng good example. Amen, kapatid? Lalo pa ho, sa mga leaders, preachers, baka paalala sa mga preachers, baka nagpipreach kayo. Meron kayong kasama ang loob ng miyembro. Baka meron kayong mga miyembrong hindi pinapansin pero tumatayo kayo sa pulpito. Baka may mga miyembro kayong hindi kinikibo. Mabuti pang magsabi kayo, Pastor Ronald, laylo muna ko dahil meron nga akong ganoon. Mga kapatid, hindi nagbibigay ng mabuting halimbawa yan. Pagka ikaw ay leader na talaga, preacher ka, lalo, mga kapatid, dapat talagang magbigay ng example o mabuting halimbawa. Kasi nagsasalita tayo ng salita ng Diyos, pero meron tayong kinikimkim. Hello? Meron tayong tinatago. Even sa mga teacher, baka nagtuturo tayo ng bata. Hindi natin nabibigyan ng magandang halimbawa yung buhay natin. Even sa mga bagong teacher, tayo matatagal ng teacher. Kapatid, lahat po ito, bawat isa po sa atin, matagal na mananampalataya o bagong mananampalataya, dapat pare-pares tayong mag-set ng mabuting halimbawa. Amen? Lalo na, sabi ko nga, yung mga nauna na, lalo na yung mga naka-assign na, lalo na kung may mga tungkulin na sa church, mga kapatid, no? Kailangan nga, dapat, di ba, tinawag nga tayong asin ng sanlibutan. Tama? Ang asin ay nagpipreserve ng mga bagay na nabubulok po. No? Kumbaga, and then tinawag din tayo ng ilaw ng sanlibutan. Nandiyan sa Matthew 5 po yan. Tinawag tayo asin ng sanlibutan. Ang sabi, pag ang asin ay nawala na ang tabang, anong pakinabang niyan at yuyukaran lang ng mga tao yan. Ganon din pala ang buhay natin pagka nawala na yung alat ng talagang panlasa ng buhay natin at naging bad example, parang yuyukaran ka na lang, tatawanan ka na lang sa pulpito, tatawanan ka lang sa pagtuturo, tatawanan ka na lang sa pagbabasa ng Bible, sa mga unbelievers, sa pamilya mo, Bible ka ng Bible, niyuyukaran yung pagkatao bilang Kristiyano. Tayo rin ang ilaw. Pag sinabing ilaw, dapat kahit doon sa madilim na lugar, dapat kung ilaw ka, namamasdan ng mga taong nakapaligid na may ilaw. Di ba sinabi sa bundok, kahit ang taas ng bundok yan, kung may mga tao dyan, at nasa baba ka, sabi, pag may tao dyan, may makikita kang aninag dyan, kahit gano'ng kadilim. Kapatid, tinawag tayong ilaw at asin ng sanlibutan. Dapat ay magpakita o magtakda tayo ng mabuting halimbawa. Hello, nandiyan pa ho ba kayo? Alam naman natin ng Panginoon, di ba? Ang bigat nga ng sinabi ng Panginoon, bago niya sinabing, nagpakita ako ng halimbawa sa inyo, hinugasan ko pa ako. Pero ang tanong niya, di ba, tinatawag niyo akong guro? Di ba, tinatawag niyo akong master? Di ba, tinatawag niyo akong Lord? Lalo pa yan, Diyos si Kristo. Sabi niya, ako man ay ito, mataas man ang tungkulin ko, position ko, kalagayan ko, dito ba yung entitlement, si Kristo, hindi after dun. Hello? After siya, magpakita, kumbaga nais siyang magpakita ng halimbawa sa kanyang mga alagad, kung ano yung pinakamabambat maruming lugar na tinatapakan ng paa natin, ng sahig, yung paa natin, yung pa ang kanyang hinugasan. Kaya dito mga kapatid, tayo din, magtakda tayo ng mabuting halimbawa. Okay, 4 na bagay po ito. How to be a good example. Number 1, ito na ho tayo. Nandiyan pa ba ho kayo? Okay. Number 1, we must live with a high standard. We must live
with a high standard. Kailangan tayo'y mabuhay na may mataas na pamantayan. Tulad halimbawa, Sunday dress, pamantayan po yan. Hindi natin pinatatamaan yung mga bago kung hindi sila naka-Sunday dress. Kung mga baguhan yan at walang pambilin, no problem, kapatid. Pero yun yung, kumbaga, para bagang standard. Even ng relationship. Dapat pagdating sa relasyon, mataas ang standard mo dyan. Hello? Hindi basta kukuha ka. Young people, adults, adult, ibig sabihin, young people, basta mataas, mga kapatid. Kumbaga, isa yan sa pinagmamasdan ng mga unbeliever, no? Lalo na yung pinupuntahan po natin, hindi basta tatambay ka, na kung saan makikipag-inuman ka ron, bagamat di ka nagiinuman, tambayan ng inuman yun, tambayan ng sugalan. Dapat mga batid, sa labas ng bahay, loob ng bahay, labas ng church, loob ng church, saan man lagay ka nakatayo, nakaupo, dapat mag-set ka ng mataas na pamantayan sa buhay. Amen, mga batid? How to be a good example. Para magawa natin, magtakda ng example, good example, we must live with a high standard. Alam nyo ba, nung unang panahon, binabandera pa yan sa Old Testament, yung kanilang standard, at pinapaskil nila. Ito po yung talata, tingnan natin. Book of Numbers chapter 1. Okay, Book of Numbers chapter 1. Para makilala ho sila kung sino sila, kung ano yung ayaw nila, kung ano yung talagang iniiwasan nila, kung ano yung hindi dapat sa kanila. Okay. Ang sabi, Book of Numbers chapter 1, verse 52. Pakibasa po, sabay-sabay po tayo. Book of Numbers chapter 1, verse 52. Okay, ready? Okay, ready? Begin. And the children of Israel shall pitch their tents, every man by his own cup, and every man by his own standard throughout their hosts. Ang bayan ng Israel ay nagtayo ng tolda raw, 10. Lalaki, babae, o sariling kampamento. Ang sabi, dun sa tabi nila, nagkaroon sila ng tinatawag na watawat or bandera. Pinapaskil nila. Ito yung aming pamantayan, ito yung aming pulisiya, policy, ito kami. Okay, nung panahon ho yan, no? Kumbaga talagang hindi sila nahihiya, ito yung aming paninindigan, ito yung aming paniniwala, para makilala, ma-identify sila. Tayo mga batid, minsan hindi na na-identify kung sinong Kristiyano o hindi Kristiyano. Hello? Hindi pwedeng pare-parehas ang standard. Dapat mataas ang standard natin. Hello? Sa panlabas pa lang, dapat mataas na ang standard mo. Sa relasyon pa lang, dapat mataas na ang standard mo. Nabubuhay ka dapat dyan. Sa pagsasalita, dapat mataas na ang standard mo. Sa kilos at gawa, dapat mataas na ang standard natin. Sila, sinusulat pa lang nila yan. Okay? Pinapaskil nila yan. Winawagayway nila yung watawat bandera nila. Okay? Pero ito, may mga tayo na minsan sa sulat lang. Pero pumapalpak din sila. Mga kapatid, sa atin, yung totoong buhay, totoong pamumuhay natin, mga kapatid, dapat tayo bilang mga mananampalataya sa panahon natin ngayon, tinawag na rin tayong peculiar people. Hello, nandiyan pa ho ba kayo? Kumbaga, talagang kakaibang tao, piniling tao, bayan ng Diyos. Mga kapatid, kumbaga, meron tayong holy God, kung ang Israel ay holy nation, peculiar people, sabi sa 1 John 2:9, tinawag sila, tayo din mga kapatid. Pag sinabing peculiar people, dapat kakaiba tayo. Amen? Sa kumbaga makikita tayo ng sanlibutan, dapat may pagkakaiba. Sa opisina pa lang, hindi ka na mayayaya.
Sa school ka lang, hindi ka na mayayaya ng mga bagay na hindi maganda. Alam nila, Kristiyano ka. Alam nila, mananampalataya ka. Kumbaga, tumatanggi na sila. Huwag na natin yayain yan. Huwag na natin isama yan kasi iba yung standard niyan. Ang tingin nila, killjoy ka. Ang tingin nila, baduy ka. No! Dapat ipakita natin sa unbeliever, even sa loob ng church, dapat mataas ang standard natin. Amen, mga kapatid? We must live with a high standard. Ito pa yung binandera po nila. Tingnan po natin sa Jeremiah. Tingnan natin Jeremiah 50 verse 2. Jeremiah 50 verse 2. Ano pa sinabi po ng bayang Israel diyan, no? Okay, sa pagsasalita ni Jeremiah, sabay-sabay po tayo. Okay, no? Tinago ba nila? Okay, hindi nila tinago. Doon sa first sentence po, ready, begin. Declare ye among the nations, and publish, and set up, ano raw? Standard. Publish. Ihayag ninyo. I-publish ninyo, pahayag nyo, sabihin nyo, ikalat nyo, yung inyong standard. Ginawa nila. Nilagay nila. Mga kapatid, ito yung aming standard. Sinasabi ng Diyos, ito, ihayag nyo, ipakita nyo sa maraming nation. Ang kausap bayan, i-declare among nation. Doon sa mga nakapaligid na bansa sa inyo, dapat pinapublish ito, dapat inihayag nyo ito, yung standard, yung watawat ninyo na kayo ay merong holy God. Amen? Na hindi kayo sumasamba kani-kaninong Diyos. Kayo'y holy God na maraming pinagbabawal ang Diyos sa inyo. Sabi ng Diyos, huwag kayong makikipamatok, huwag kayong aayon sa sanlibutan ito. Mga kapatid, dapat nagseset tayo ng good example. Papaano natin magagawa yan? Kailangan natin mamuhay, ipamuhay ang mataas. Yung palatuntunan o pamantayan natin, mapatid. Sinabi po ni Pablo yan, 1 Timothy kay Pablo, 1 Timothy 4:12. Okay, 1 Timothy 4:12. Let no man despise the youth. Sabi ni Pablo, alam naman natin, batang-bata si Timothy bilang pastor at leader. Huwag mo hayaan, hamakin ang iyong pagiging kabataan. But be thou an example of the believers. Dahil marami siyang members, leader na siya, nagtuturo siya, tumatayo siya. Kaya malaking bagay, mga kapatid, sa mga preachers, leader, nagtuturo, lalo na yung mga nangangaral, mga kapatid. Dapat makita po yan. Amen na, kapatid? Makita ng mga kapwa believers. Sa word mo lang. Kumbaga, sa pagsasalita mo lang. Kumbaga, paano ka nagsasalita? Paano ka, ano ba? Ang mga sinasabi mo ba? Positive ba lagi? Nakaka-bless ba lagi? Na-encourage pa? O negative ba mga sinasabi natin? Daing ba? Yung bibig natin, daing ng daing. Yung word, mga kapatid. Kailangan maging good example tayo sa pananalita. Hindi lang yan, kundi sa pamumuhay. Yung conversation, kung paano ka nakikipag-deal, nakikisama, nakikipag-usap, nakikipagkwentuhan. Kaya mahirap yung naiwas ng iwas. Hello? Mahirap yung... Insan, talaga sabi ko nga, di ba, ng isang beses, na hindi pwedeng kayo lang. Hindi pwedeng yun lang ang kaibigan natin, 3 lang, 4 lang kaibigan. Dapat lahat kaibigan natin, amen? Hindi pwedeng 3, 5, 6, 7, 10 ka-fellowship mo. No! Dapat ka-fellowship natin, amen? Pamumuhayo yan eh. Sa church, sa labas, mga kapatid, saan mang lugar po tayo, yung pamumuhay natin, tama. And then, yung tinabi yan, charity, pag-ibig. Yung charity na kung saan talagang makikita talaga yung tunay na pagmamahal. At kung sino man, mga kapatid,
dapat talagang lali nating mahalin in spirit, in faith, in purity. Ang sabi yung kalinisan, pananampalataya, in spirit, in faith, in purity. Mabigat po yan eh. Charity, napakabigat yan. Spirit, dapat pagdating sa Espiritu, laging ang Espiritu mo maayos, amen? Laging Espiritu mo naaabot ng tao. Laging Espiritu mo ay talagang kinagigiliwan ng tao. Sabi ni Pablo, Spirit. Di ba pag nakakita ka ng tao, ganda ng Espiritu ngayon, dito. Di ba napupuri nga yun? Hello? Napapansin nga natin yun eh. In faith. Pananampalataya. Pagdating sa pananampalataya, hindi ikaw yung taong duda ka ng duda, yung pananampalataya, ikaw yung question ng question sa leadership, tanong ng tanong sa mga pahunguna, mga kapatid. No, dapat ang faith natin tuloy-tuloy, amen? Purity, kalinisan. Ito mga kapatid. Kaya sabi ko nga pag ikaw ay leader na, laging dapat mag-search ka bago ka tumayo sa pulpito, bago ka magturo ng bata. Even ang pagdalo, mga kapatid. Naalala niyo si Moises, tanggalin mo ang sandalyas mo dahil ang lugar na kinalalagyan mo, kinatatayuan mo, ay banal na dako. Sa bahay pa lang, maging malinis na tayo. May mga dapat tayong tanggalin bago tayo pumunta sa church. Mga kapatid, kaya kailangan mataas talaga ang standard natin. Hindi tayo pagtatawanan, hindi ka tutuyain, kumbaga, as a Christian, mga kapatid, sa kapwa mananampalataya, dapat makita, maitakda natin ito. We must live with a high standard. Nandiyan pa ho ba kayo, kapatid? Ano ho yan, ha? Loob at labas ng pamumuhay natin. Iba nga, di ba? At iba, taas ng standard. Pero may mga unbeliever ang taas ng standard sa, hindi ako makikipagkaibigan dyan. Hindi ako magsusot niya. Mga unbeliever yan. Hindi ako pupunta dyan. Lalo pa tayo mga mananampalataya. Hello? Sana maset natin po ito. Kailangan tayo mabuhay na may mataas na pamantaya. Okay. Number 2. Nandiyan pa ho ba kayo? Okay. How to be a good example? Number 2, we must live by the Holy Spirit. Kailangan tayong mabuhay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kasi tayo punong-puno ng laman. Punong-puno ng kasalanan ng isip, puso't kaluluwa natin, katawan natin. Mahihirapan kang magtakda ng mabuting halimbawa kapag hindi mo ipamumuhay ang Holy Spirit. Iira lang pride pag may problema. Iira lang katamaran kapag ang Holy Spirit ay hindi na ipamuhay. Iira lang pagiging pintasera kapag hindi ka nabubuhay sa Holy Spirit. Iiral po ang maraming gawa ng laman at hindi makikita ang pagiging mabuting halimbawa. Makakapag-set ka ng mabuting halimbawa kapag ang Holy Spirit ay lagi natin napapamuhay. Sa Galatians chapter 5, verse 16, tsaka verse 12, ang sabi ng Galatians chapter 5, verse 15, but 16. Yan. This I say then, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. Hindi mo magagawa lagi ang pita ng laman. Hindi mo ma-apply ang pita ng laman
kung lalakad ka lagi sa Espiritu ng Diyos. Sapat ho yun. Hindi ka pa nagsasalita. Pag nakikita sa'yo yung lakad ng Holy Spirit, mga kapatid, kumbaga, spiritual lagi ang inaatupag. Praise the Lord. Pagiging makadiyos ang kanyang inaatupag. Praise the Lord. Yung paglilingkod ang kanyang inaatupag. Praise the Lord. Hindi niya gagawin ng laman. Dahil ang laman ay mahina, kailangan mabuhay tayo sa Holy Spirit. Alam ng Diyos ang ating kahinaan. Alam ng Diyos ang ating mga kapalpakan at pagkakamali. Alam ng Diyos mula nung isinilang tayo hanggang maging tao o maging tao tayo hanggang sa mamamatay tayo. Alam ng Diyos, mga kapatid, ang lahat ng gagawin ng ating mga laman. At kung bibilangin ng Diyos po yan, yung gawa ng laman, dihadong-dihado ang kilos ng Holy Spirit. Dihadong-dihado ang paggawa ng Holy Spirit. Bakit? Yan po ang tendency natin. Laging mabuhay sa laman. Kaya kung ikaw ay may Holy Spirit, sana okay nang makapasok ka sa langit. Mamatay ka na, diretso na eh. Pero bakit, mga batid? Yan yung guidance para ipamuhay lagi. Ipakita, mga kapatid, yung mabuting halimbawa kapag tayo ay nabubuhay sa Espiritu ng Diyos. Verse 25, ang sabi ng 5:25 ng Galatian, binanggit uli yan, 5:25, if we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Mabubuhay tayo sa Espiritu, kaya dapat magsilakad tayo ayon sa Espiritu ng Diyos. Mga kapatid, alam naman natin, ang Espiritu ng Diyos ang siyang nagligtas sa atin. Amen na, kapatid? At kapag walang Espiritu Santo, hindi yan sa Diyos. Kaya mahirap magpakita ng good example talaga yung walang Espiritu ng Diyos. Hello? Ano kumbaga copycat nga, gaya lang mo yan, mga batid Pagbabalat kayo lang. Kung may banal na Espiritu yan at totoong na-save yan, mga kapatid, tiyak yan, makikita ang bunga ng Espiritu Santo. Pero kung gaya-gaya lang, mapagpanggap lang at walang Espiritu Santo, makikita talaga ang tunay na natural. Kung sino talaga ang lumalakad sa banal na Espiritu. Mga kapatid, mahirap magpakita ng mabuting halimbawa ang walang banal na Espiritu. Kailangan magkaroon ng banal na Espiritu, and then ang tao, pag may banal na Espiritu, diyan madali lamang ang magpakita, magtakda ng mabuting halimbawa. Naalala niyo yung 7 lalaki sa Acts chapter 6? Isa sa katangian ni Stephen at yung 6 pa ho, ay puspos sila ng banal na Espiritu. Hindi ho sila mag-i-elect, pipili ng backslider. Pastor, talaga ba sinuri ng 12 apostle yung 7? Yes. Hello, nandiyan pa ho ba, kapatid? Ang ating mahal na bishop, nagtalaga ng mga leader at lalo preachers. Hindi siya basta pumitik lang o ikaw ganon. Kahit ang deacon, si Deacon Edgar, Deacon Eboy, bishop ang pumili mo niyan. Nagtakda po niyan. At ang inyong lingkod, na ilagay dito. Yung 7 sa Acts chapter 6, mga kapatid, ang katangian huron, sila po ay puspos ng banal na Espiritu. Hello, may kausap pa ba ako, mga kapatid? Pag tayo po ay puspos ng Holy Spirit, kayang-kaya natin magtakda ng mabuting halimbawa. Pero pagka tayo ay hindi talagang puspos, kahit ang mga preachers magtatalo-talo yan. Hello? Magkakaroon ng samaan ng loob yan, even ang mga members, ladies, men.
Pag hindi tayo puspos ng Holy Spirit, mga kapatid. Kaya mahalaga po yan. Kaya minsan tayo, nagpipreach nga yung iba eh. Kayo naman, hindi marunong magpatawad. Kala mo, talagang puspos siya ng Espiritu Santo eh. May mga ganun. Bakit kayo hindi kayo marunong magpatawad? Pero yung nagsabi nun, hindi rin siya marunong magpatawad. Gusto niyo bigyan ko ng ilustrasyon? Sample lang. Sample lang. Halimbawa, malapit kami, Preacher TJ. Malapit kami. Nasaktan ni Preacher Glenn. Nasaktan ni Preacher TJ si Glenn. Sabi, nakagawa siya ng kasalanan kay Glenn. Sumama ang loob ko dahil malapit ako rito. At sabi ko, ikaw, ba't di ka marunong magpatawad? Di na nga kita papansinin. Anong klaseng tao ako? Kung sinasabi kong meron siyang unforgiving spirit, the same din ako. Nandiyan pa ho ba kayo, mabatid? Baka nangyayari po sa atin yan. Hello? Kahit ang mga members, ladies, men's, pag hindi ho tayo puspos ng Holy Spirit, magkakaroon tayo ng mga issue ng mga maliliit na bagay. At yung bago na nandoon, anong mabuting halimbawa ang makikita nila sa atin? Kaya ang pangit tignan ng kanya-kanyang simpatsya, ang pangit. Hindi trabaho ng Holy Spirit ang magsimpatsya at sisimpatsya ko sa iyo at ikaw kakalimutan ko. No! Kung nakikisimpatsya ko, dapat ikaw na problema rin ako, dapat makisimpatsya ko sa iyo. Hindi dahil malapit ako kay Preacher TJ, iiwasan ko na siya. No! Hindi nabuhay sa Holy Spirit. Kaya hindi na itakda ang mabuting halimbawa. Kaya pag nangaral tumayo, siya rin tinatamaan. Siya rin tinatawanan. Ganyan ka mangaral, pero isa ka rin. Mga kapatid, tayo mga teachers, preachers, mga members, mag-set tayo ng mabuting halimbawa. Amen? We must live by the Holy Spirit. Diba? Sabi nga, ang tao, pag puspos ng alak, lahat gagawin yan. Sa Efeso 5:18, diba? Pag puspos ka ng alak, parang wala ka sa sarili mo. Naging normal ka nung hindi nakainom. Nung nakainom ka, iba na ang espiritu mo. Diba? Dapat ganun din ho daw tayo. Dati, nabubuhay ka sa laman, hindi ka nagpapakita ng mabuting halimbawa. Ngayon, nabubuhay ka na sa Espiritu para magtataka ka. Itong taong ito, nabubuhay sa Espiritu, lasing ka ba? Ano nakain mo? Di ba merong ganong statement? Ano nakain mo? Baka may nakain ka. Anong hangin nagpadpad sa'yo? Dito. Ano nagawa mo? Dapat ganon din pala sa Christian life. Ano kaya challenge ang natanggap nito sa revival? Ano kaya challenge ang narinig nito sa training? Ano kaya challenge ang nakita nito at narinig sa preaching? Parang malaking pagkakaiba ito ngayon, no? Kapatid, lalabas ang taong nabubuhay sa Espiritu Santo. Amen, kapatid? Kanina, nabanggit ko, Galatians chapter 5, 22-23. But the fruit of the Holy Spirit, inuna dyan yung love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith. Dami naman yan, pastor. May meekness pa, may temperance pa. Halos sila, 6, 7. Ang dami niyan, pastor. Kapatid, walang imposible sa Holy Spirit kung susunod lang tayo. Hello?
Pastor, yung temperance nga, hirap na hirap ako eh. Lalo pa yung love. Sa'yo talaga mahirap. Kasi nabubuhay ka sa laman sa kaisipan ng negatibo. Di ko kaya yan, Pastor. Love, joy, peace, long-suffering, patience, lahat yan, mga batid, temperance. Di ko kaya yan, Pastor. Meekness, yung kagandahang loob. Kabutihan. No, mga kapatid. Kaya yan. Hindi mo nakakayanan. Pastor, may Holy Spirit ako. Kahit may Holy Spirit ka, ang dahilan kung hindi mo kinakaya yan, kasi yung laman nga. Kung isusuko mo ang laman at ipamumuhay mong Holy Spirit, magtatakda ka ng mabuting halimbawa. Hello, nandiyan pa ho ba, kapatid? Okay? We must live by the Holy Spirit. Okay, number 3 na ho tayo. Nandiyan pa ho ba kayo? Okay, tama. 10:25 pa lang, no? Bilisan ko na. Number 3, how to be a good example. We must live by the Holy Scriptures. Kailangan tayong mabuhay sa pamamagitan ng banal na kasulatan, itong Bible ho. Mga kapatid. Kaya hindi madaling mag-preach. Hindi madaling magturo. Okay. Ako, namali na naman ako ng Wednesday. Talagang ang memorya ko talaga, napakaliit talaga. Namali na nga ako nung nakaraan, last 2 months, namali na naman ako. Pagdating sa pagbabasa, talaga, nireview ko na no Wednesday. Tables of testimony, tables of stone. Nung binasa ko, tablets na naman ang nabasa ko, no? Yung nakaraan, tablets, no? Nireview ko na yon. Talagang, siyempre pagka nasa pulpito ka, hindi madali ang mangaral. Tama, mabatid? Sa iniisip ko, di baling mamali sa pagbasa ng salita o word, huwag lang mamali sa paliwanag. Siyempre, lalong huwag mamali sa buhay. Hindi naman tayo perpekto, humingi nga tayo ng paumanhin dun sa pagbabasa po, no? Kaya yun po ang aking problema talagang dun sa memorya, no? Hindi ko dinidiscourage na huwag kayo mag-memory o mag-memory verse. Kung kaya pa natin, kapatid, pwede namang gawin. Ang naalala ko lang yung mga bagay na mabuti na ginawa ng tao po. Doon ako matalas. Alala ko si Brother Ed Miguel, no? Tagal na no? Lumipat kami, humiram ng truck yun no? Laki ng truck, open ng truck, naglipat kami. 13 years ago, naalala ko yung mga bagay na yun. Even si Byron, nung maglaro, Sando, pinahiram ako nito. Ilang taon na. Yun, doon ako matalas Pero pagka yung memorya, talaga ang hirap para sa akin. Mas tinitreasure ko po mga kapatid, bagamat ang Biblia ay dapat treasure. Sabi ko nga, huwag mamamali sa paliwanag, huwag mamamali sa pamumuhay. Ang magandang i-treasure pa rin yung ala-ala. Na kung saan kahit kami ni Pastor Eni nung kinukwento, ang dami naming ala-ala mga kapatid, na hindi ko nalilimutan. Doon ako matalas. Pero sa ganito, at least biyaya lang, nakakapagbasa, biyaya lang, nakakapagpaliwanag, biyaya lang, nakakapag-preach, amen? Biyaya lang, nagagabayan ng Holy Spirit kapag tumatayo, kasi ang salita ng Diyos, sobrang banal, Holy Scripture, amen, kapatid? Hindi madaling mangaral, hindi madaling tumayo, lalo na kung meron kang sa sarili mo nakikitang kakulangan. Kaya mga kapatid, ang sarap isipin mga kapatid, kahit hindi tayo karapat-dapat, nagbibit-bit tayo ng salita ng Diyos. Amen? Hindi tayo karapat-dapat, nagagamit tayo ng Diyos sa gawain ng Panginoon. At naipapangaral natin, napahayag natin ang salita ng Diyos. Kaya nga sabi ni Pablo, di ba, kay Timothy, yung scripture, mga kapatid, yan ay, sa verse 14, tingnan natin, 2 Timothy verse 14. 2 Timothy chapter 3 verse 14. Ang sabi ng verse 14, but continue thou in the things which thou hast learned, and he has been assured of knowing of whom thou hast learned
them. Sabi niya, mag-continue ka lang, manatili ka lang, dun sa pinag-aralan mo, natutunan mo, tinutukoy niyang meron kang natutunan. Siyempre, si Pablo ang talagang tagapagturo niyan. Amen, kapatid? At then, hindi lang ho yan. Kaya sabi sa verse 15, ayan, ang sabi ng verse 15, di ba? And that from a child thou hast know the holy scriptures, which are able to make the wise also salvation unto salvation through faith is in Christ Jesus. All Scripture is given by inspiration of God. Ang sabi ng Bible, it's profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto good works. Ang sabi ng Bible, para maging perpekto kang tao, all scriptures, lahat ng kasulatan ay natutunan niya sa kanyang pagkabata. Tayo mga kapatid, marami na tayong natutunan sa salita ng Diyos. Pero kadalasan, natutunan lang. Pero hindi talaga nabibigyan ng mabuting halimbawa yung natutunan. Natutunan mag-preach natutunan niyang mag-preach, natutunan niyang tumayo, natutunan niyang mag-share, natutunan niyang lahat ng doktrina. Walang masama, mabuti, tama ho yan. Pero dito mga kapatid, mas magandang matutunan natin papaano natin matapos tayo mag-preach, papaano natin tayong nagtatakda ng mabuting halimbawa. Katulad ni Apollos, nung panahon na sa Acts chapter 18, hindi ko nabubuksan, maraming tao na humanga sa pahangaral ni Apollos. Yung wisdom ni Apollos, kapatid, yung mga bagong Hudyo na akay niya, even si Priscilla, Aquila, bumilib siya, yun ang istorya niyan. Kaya si Apollos nasa 1 Corinthians, mga kapatid, doon nga nagtalo yung Korinto, di ba? Ako kay Apollos, kay Cephas, kay Pablo, kasi iba si Apollos talaga Pagdating sa scriptures, mga kapatid, hindi mo siya may isahan. Talagang mahusay, marunong, at ang buhay niya, mga kapatid. Kaya tama lang, mga kapatid. Pagka gusto nating magtakda ng mabuting halimbawa, hindi pwedeng lalayo ang Biblia sa atin. Amen? Hindi pwedeng wala ang Biblia sa buhay natin. Oo, may Holy Spirit tayo. Pwedeng sapat na nga yan Bakit may written pa? Para mabasa natin, para makita natin. Kapatid, pagka Holy Spirit lang, hindi natin minamalit ang Holy Spirit. Lahat pwede niyang iparemind sa isip natin yung lahat ng ating gagawin. Kaso yung ating isip, minsan madalas nakakalimutan. Kaya merong nababasa tayo, amen? May manual at may guideline tayo, mga kapatid, para magpakita ng mabuting halimbawa. Kaya kung wala ang Word of God, mahirap magpakita ng mabuting halimbawa. Hello, mga kapatid? Pero kahit nandiyan ang Word of God pa rin, pero kung kulang sa application, hindi pa rin tayo nagtatakda ng mabuting halimbawa. Doon sa mga bago, hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, dapat sa salita din ng Diyos. Ngayon, kung matagal ka na, dapat mabuhay ka pa rin sa salita ng Diyos. Ako lagi kong binabantayan ilang beses ko nang binabasa itong Book of Efeso, Book of Philippians. Mahirap, hindi dapat panghinawaan kahit may knowledge ka na roon. Hello, nandiyan pa ba, batid? Kahit may alam ka na roon, hindi mo dapat katatamaran ng pagbabasa niyan. Dapat lalo kang ang nagbabasa. Amen ba, batid? Lalo kang ang nagbibigay ng time, oras sa salita ng Diyos. Kasi bakit? Kung papaanong hindi ka, ayaw mong lumipas ang tanghalian mo, ayaw mong lumipas ang almusal mo, ayaw mong lumipas ang hapunan mo, dahil magkakasakit ka pag ikaw ay nagutom, magkakasakit ka, mahihilo ka, may ulcer ka na, ibig sabihin, inaalala mo yung physical na pagkain. Sana lalo mong alalahanin ang pagkain ng kaluluwa. Amen, mga kapatid? Kaya lagi natin bigyan ng panahon ang salita ng Diyos. Pangit naman, nagpipreach ka,
Pero hindi ka nagbabasa, hindi ka nag-aaral. Pangit naman, Kristiyano ka, pero wala kang dalang Bible. Wala kang bitbit. Baka yung 66 book, di mo pa alam. Pero 5 years ka ng Christian, 10 years ka ng Christian, baka yun, hindi mo pa alam. Mga kapatid, set a good example. We must live by the Holy Scriptures. And last, gising pa ba kayo? Ba, very good. Nagsiset kayo na example niyan. Gising eh. Pagka natulog ka, bad example yan. Pagka iniisip mo kung sana matapos na si pastor, uwian na. Bad example. And last, how to be a good example? Ano yung number 1? We must live with a high standard. We must live by the Holy Spirit. We must live by the Holy Scriptures. Ito yung gustong-gusto ko eh. Alam nyo ba? Number 4, how to be a good example. We must live by happily serving God. Yan ang gusto ko sa dalawa to. Matawa ko, masaya ka agad eh, no? Kailangan tayong mabuhay na masaya na naglilingkod sa Diyos. We must live by happily serving God. Masaya ba kayo? Nasa church kayo ngayon? Hello? Baka napakalungkot niyo na. Oo, kahit may iniinda ako eh. Tuloy lang ang buhay. Maglilingkod tayo sa Diyos eh. Dapat masaya ho tayo. May kagalakan at may katuwaan tayo. Sa inyo, baka iba sa inyo, nagsasawa na every Sunday eh. Nagsasawa na kung sino yung mga tumatayo dyan. Mga kapatid, hindi ka nagbibigay ng mabuting halimbawa kung ikaw mismo bagot na bagot sa ginagawa mo. Kung ikaw mismo hindi ka makausap, hindi ka makatabi, hindi ka nga makangiti, makatawa. Pero nasa church ka, anong mabuting halimbawa? May mga time nagmumukmuk tayo sa church, hindi namang mukmukan ng lugar na to eh. Hindi tahanan ito ng mga malulungkot na tao. Hindi tahanan ito ng mga negatibong tao. Hindi tahanan ng Diyos na ito na kung saan, hindi ito tahanan na kung saan ay yung mata mo tumitirek. May nalilisik pala, no? Nanlilisik. Gutom na raw, gutom na. Nakakita mo lang si gano'n, parang nalilisik na mata mo. Kapatid, dapat example tayo. Pastor, ito po yung aking personality, hindi ako pala tawa eh. O di manood ka ng comedy para mapatawa ka. Hindi naman ho yung personality ang pinag-uusapan eh. Spirit pa rin eh. Paglilingkod sa Diyos. Amen, kapatid? Iniligtas ba tayo ng Diyos dahil gano'n ang personality mo? Ito, pangit ang personality ito maganda. Pumili ba ang Diyos para hindi, mga kapatid? The same din. Kung maglilingkod tayo sa Diyos, ano man ang personality natin, sinasabi ng Bible, magsaya ka pag naglilingkod ka. Amen, mga kapatid? Ikatuwa mo, ikagalak mo na ikaw ay binibigyan ng Diyos ng pagkakataon maging masaya. Ito, familiar na familiar sa atin to eh. Yung kalagayan ni Pablo sa Philippians chapter 4, verse 4. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Sinasabi ni Pablo, bakit sinabi ni Pablo yan?
Good condition ba ang kalagayan niya yan? Kumbaga, yung sitwasyon niya? No! Nakuha niya pang mag-encourage sa tao. May iniindala siya, nakakulong, madilim, maaaring kulang sa pagkain, kulang sa damit, maaaring sasabihin ng mga miyembro, dalawin natin si Pablo, baka mag-suicide na yan, baka magpakamatay na yan, baka masira na ulo niya. Maaaring iba nag-iisip ng ganon. Puntahan natin, kamustahin natin. At maganda naman ang intensyon nila. I-fellowship si Pablo, i-encourage si Pablo. Pero hindi yun ang nasumpungan nila. Ang nasumpungan nila, Pablo, masaya ka sa kalagayan mong ganyan. Kami pa ang pinasaya mo. Kami pa ang tuturuan mong magalak sa kabila ng ikaw ay ganyan ang kalagayan. Bakit, mga kapatid? Nagbibigay kasi siya ng mabuting halimbawa. Amen na, kapatid? Kung halimbawa nadatnan siya ron na dumalaw, nadatnan siya ron, mga kapatid, buti dinalaw niya ako. Palagay niyo, ano ang mentalidad ng mga dumalaw? Pablo, kawawa naman, parang bata na doon. Parang bumibigay na. Pero hindi yun ang ginawa ni Pablo. Nandiyan pa ho ba kayo, mga kapatid? Masaya siya na naglilingkod. Pastor, nakakulong Paano makapaglilingkod? Mga kapatid, kahit nakakulong siya, alam niya ang salita ng Diyos, pwede siyang nagmimemorya, pwede siyang nagkukot ng verse, pwede nga siyang kumakanta ron Hello? Pwede nga siyang nag-worship Pwede nga niyang gawing altar yung ilalim ng kulungan. Hello? Malilimitahan ba ng pagsamba ang lugar? Na pangit ang lugar, hindi ka nasasamba. Pangit ang lugar, hindi ka na mananala. Pangit ang lugar, hindi ka na magpapasalamat. Hindi ganun si Pablo. Nakuha niya pang magalak pagdating sa paglingkod. Tayo kaya? Hello, nandiyan pa ho ba, kapatid? Tayo kaya? Masaya ba tayo? Pagsama-sama tayo nandito? Masaya ka ba sa mukha ni ganon? Sa mukha ni ganon, masaya ka ba? Masaya ka ba sa mukha ko, Richard? Mga kapatid, kailangan natin mabuhay na masaya pagdating sa paglingkod. Amen, kapatid? Ilang talata na lang? Isa, dalawa. Tingnan ko nga itong verse na to. Okay. Tingnan po natin sa 1 Peter. Tingnan natin 1 Peter. Okay. 1 Peter chapter 2. Okay, quarter. Okay, 1 Peter chapter 2, verse 21. Pansin niyo po itong verse 21. Sabayan niyo po ako, ha? Okay. Okay, verse 21, 22. 1 Peter chapter 2, verse 21 to 22. Ang sabi ng verse 21, ready? Begin. For even hereunto were we called, because Christ also suffered for us, leaving an example that we should follow steps. Para daw sumunod tayo sa kanyang hakbang, sa kanyang hirap para sa atin. Nagbigay siya, nag-iwan siya ng halimbawa. Kaya kung meron kang susundan na mabuting halimbawa, ang Panginoon. Pagdating sa verse 22, sabi diyan, even ang kanyang lips, sabi diyan, ready, begin. Who did no sin, neither was guilt found in his mouth. Hindi raw nasumpungan even ang kanyang bibig o nagkasala ang kanyang bibig. Minsan, lalabas sa bibig natin kung masaya tayo o malungkot pag tayo naglilingkod. Hello? Itong bibig na to, siyempre pagka may emosyon ka, minsan hindi mapigil ang bibig kasi iba yung emosyon. Lalabas sa bibig kung masaya ka o malungkot ka. Iba ang taong paladaingin, positive ba o negative ang lumalabas sa bibig? Puro negative. Yung taong magagalitin, lalabas ba sa bibig niya, positive and negative? Negative lagi. Hanggang madalas nagagamit ang bibig niya
Si Jesus Christ, hindi siya nagkasala. Pwede siyang magsalita, may karapatan siya, pwede siyang magbitaw ng salita, Diyos siya, pwede hindi siya magkasala, pero nag-iwan siya ng mabuting halimbawa kung paano niya kontrolin ang kanyang bibig. Amen? Kinontrol niya ang bibig niya. Maraming lumabastangan sa kanya, maraming tumuya sa kanya, maraming nagalit sa kanya, maraming umatol sa kanya. Pwede siyang magsasalita ng mga bagay na hindi maganda. Pero sabi, bibig niya hindi nagkasala. Bakit? Ang purpose niya, mga kapatid, maglingkod sa tao. Amen? Paglingkuran ng tao na may kagalakan. Hindi porket si Kristo durog ang katawan. Hindi siya ba masaya na tinubos tayo? Kayo ko ang tanungin ko ho. Yung hirap na nakapako si Kristo, masaya ba siya doon? Tingin lang natin hindi masaya yung ginawa niya. Siyempre, physically, talagang nandun ang sakit bilang nagkatawang tao. Pero ang puso ng Panginoon, yun ang layunin niya. Yun ang dapat maganap. Yun ang dapat matupad, ang mamatay sa cross of Calvary. Amen? Para matapos, kaya nga sinabi, it is finished. Di ba? Lagi natin pinipreach sa 7 saying, naganap na, it is finished, mga batid. Yun ay sigaw ng ano? Tagumpay, amen? Ang tagumpay ay nagkakaroon ng malaking kasiyahan at kagalakan. Ibig sabihin, ang tagumpay ay buong selebrasyon nagkakaroon ng pagdiriwang yan. Dahil tagumpay. Ganon din ho tayo. Kahit may iniinda ka, kahit may sakit kang dinadala, kahit sa puso mo, kahit sabi mong financially, materially, family problem, mga kapatid. Pero pag nasa church ka na, pag ikaw ay naglilingkod na, kakalimutan mo ang lahat na yan. Amen, mga kapatid? Isasantabi mo yan. Ipapakita mo na ikaw ay masaya, maligaya. Bakit? Nagtatakda ka kasi ng mabuting halimbawa. Napakapangit naman si pastor nandyan na maakyat. Nakayuko. Hindi man lang bumati, kumamay, tapos sumupo lang doon. Napakapangit. Anong encouragement ang mapupulot nyo sa akin? Ganon din sa mga preachers, mga members. Hello, nandiyan pa ho ba, kapatid? Bira to, sasamba, parang nakasibangot eh. Sasamba, pupunta sa church, parang walang kilalang tao. Ayaw bumati. Mga kapatid, ang paglilingkod po sa Diyos, sayahan mo. Bigyan mo ng ligaya. Kaya nga ligaya ng... Gusto nyo ba ngayon magkamayan tayo? Ligaya ng buhay uli? Ligaya ng buhay. Pag tayo po ay naglilingkod na masaya, nagtatakda ka ng mabuting halimbawa. Sana makuha natin po yan, how to be a good example. Okay, set a good example. Number 1, we must live with a high standard. We must live by the Holy Spirit. We must live by the Holy Scriptures. And we must live by happily serving God. Sana maglingkod tayo, mga kapatid. Sana bawat isa ay magbigay ng mabuting halimbawa. Tayo po yumuko, manalangin. Dakilang Diyos, lagi mo kaming kausapin, suriin ang aming puso. May mga mata sa paligid po namin. Ang mga bata nandyan. Ang mga unbeliever nandyan po. Mga loved ones namin ng mga unbeliever. Kahit hindi namin maitatago ang lahat, nakikita po nila sa amin. Panginoon, tulungan mo kami. Magtakda po ng mabuting halimbawa sa iyong harapan at sa harapan ng bawat tao, Panginoon. Tulad ng aming Panginoong Yesus. Kausapin mo kami, Panginoon, sa oras na ito. Tulungan mo kami na matapos ang service na ito,
ay ma-apply kagad namin ang pagtakda ng mabuting halimbawa. Kausapin mo kami. Habang tayo nakapikit, habang tayo nakayuko, sabi ko nga, bilang makasalanan, mahina, hindi madali ang magpakita ng mabuting halimbawa. Sabi nga nila, mas madali raw gumawa ng masama kaysa gumawa ng mabuti. Yan ang katwiran ng mundo. Mas madali daw ang magpakasama kaysa magpakabait. Mas mahirap daw magpakatino kaysa hindi maging matino. Yan ang mundo natin. Pero dahil may Diyos tayo, ang Panginoon, tinatawag natin siyang Panginoon, Lord God, Master, Guro. Pero nag-set siya ng example sa kanyang mga alagad. Tayo din, mga kapatid, bilang follower ni Jesus Christ, mag-set tayo sa pamilya natin, sa labas ng bahay, sa kalsada, even sa church. Maraming unbeliever na nakatingin sa atin. Maraming mga bago. Hindi natin maitatago. Kapag bad example tayo, makikita po yan. At pagka good example tayo, lalong makikita po yan. Sana magtakda tayo ng mabuting halimbawa. Tayong lahat ay tumayo. Mga kapatid, advantage po yan habang nabubuhay ka. Alam ng mga kasamahan mo, mahal mo sa buhay, kaibigan mo, ikaw yung mabuting halimbawa bilang isang tao. Kung ikaw man ay mawawala isang araw, maiiwan mo ang legacy na yan. Ang Pastor Eni, meron siyang legacy. Naglingkod, bumitaw, di bumitaw, nagturo kahit may nararamdaman. Di-rebuke ang kasalanan, naninindigan sa tama ang Pastor Eni. Itinaguyod ang gawain ito. Na kahit wala na siya, nagsasalita pa rin siya. Bakit? Kasi nag-iwan siya ng mabuting halimbawa. Isang araw, mawawala tayo sa mundong ito, mga kapatid. Ano magiging iiwan natin? Ngayon pa lang, maraming darating na ibang tao, maliligtas. Maraming mga bata na tuturuan, mga susunod na henerasyon. Tayo po, tayo talaga ang mag-set ang example. Kung kinausap ka, lapit ka lang, na-remind ka, and please come. Mga kabataan, pwede kayo maging good example sa mga bata. Kayo mga kabataan nandito, mga mananampalataya, ilaw at asintay ng sanlibutan. Loob at labas, ipakita natin na tayo may mabuting halimbawa. Dakilang Panginoon, di kami mga perpektong tao.
Patawarin mo kami, O Diyos. May mga lumalakpas, lumilipas sa buhay po namin. Nabahirang ang aming pagkatao. Ari, nakaka-open kami, nakakatisod kami, nasasagwaan sa buhay namin. May mga time di namin namamalayan, patawarin mo kami, Panginoon. May mga panahon na sarili lang namin iniisip namin. Pride lang namin ang iniisip namin. Yung gusto lang namin gawin namin. Nakakalimutan namin magtakda ng mabuting halimbawa. Kaya salamat, O Diyos, sa iyong paalala, magsilbing pagtuturo at paalala, at ma-apply po namin sa isa't isa to, Panginoon, ang magtakda ng mabuting halimbawa. Lord, thank you po. Lagi sa mga members na tumatanggap ng iyong salita, nakikinig, nagpapagamit sa gawain ito. Salamat sa faithfulness ng bawat isa. Salamat kay Ma'am Merly, Preacher TJ. Nabakas sila, Panginoon, sa buhay na aming Pastor Eni, na iniwan na ganito na ang gawain. Salamat. At ang aming mahal na bisya, Panginoon, lagi may oras, may panahon, nag-iisip, nag-aalala, para sa amin, nagtuturo. Salamat po sa aming mahal na bisya. At salamat, O Diyos, sa tapos ang gawain na muling nagturo ka ng iyong salita. Linisin mo kami at patawarin, Panginoon. Salamat sa bawat nakinig, even sa online. At nandito kami, Panginoon, nagsusumamo, naninikluhod, laging patawad sa pagiging maling halimbawa na kilos at gawa namin. Ama, salamat, O Diyos. Muli kaming na-remind, purihin ka, Panginoon. Ito pong aming dalangin, Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen? Praise the Lord. Sige po, tawagin natin ang leader.